Matapos ang pananalasa ng bagyong Opong sa Masbate ay naghatid ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ang DOH, DPWH, MMDA at DICT. Kabilang rito ay ang Starlink units, maging ang mga tulong panghanap buhay at pagpapaayos ng mga pasilidad sa mga ospital sa Masbate. Kasama sa agarang pagtugon ay ang medical supplies, power restoration, road clearing at mga relief packs para sa mga apektado. Samantala, ilang issue sa health sector ang tinalakay ng mga senador nitong Miyerkules. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Tinalakay sa Senate Finance Subcommittee hearing nitong Miyerkules ang kakulangan sa ilang DOH hospitals, health facilities, gayon din ang ilang mga pulisiya ng PhilHealth. Kabilang sa mga pinuna ng mga senador ay ang kakulangan ng DOH hospital sa mga rehiyon kung saan 40 provinces sa bansa ang wala pa nito. Kabilang dito ang Oriental Mindoro na isang isla na ipinanawagan ni Senator Christopher Go na patayuan upang maging accessible sa mga mamamayan na nakatira rito. Gayon din ang East Avenue Hospital Center na issue ang overcrowding. Bukod dito ay natalakay rin ang pag-publish ng available hospital para sa zero billing at kung paano ito ma-avail. Ayon kay Senator Bam Aquino, karaniwan kasi anya ng mga Pilipino ay hindi alam ang benepisyong ito sa healthcare system. Anya, dapat ay paalam at linawin kaagad sa mga pasyente ang opsyon na kung nais i-avail ang libreng serbisyo, shared accommodation ng offer ng ospital para sa confinement ng pasyente. Dagdag pa niya na dapat ay magkaroon ng simplified bed tracker para sa publiko upang mamonitor sa kanilang mobile phones ang availability ng pasilidad at maiwasan ang palipat-lipat ng ospital. Tiniyak naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na tutugunan lahat ng mga iminungkahing solusyon na ito sa mga naisangguning problema. Samantala, sa iprinsentang proposed budget ng kagawaran, 320.5 billion pesos ang proposed budget nito para sa taong 2026. Kabilang anila sa top 3 priority service ng DOH ay ang specialty centers, bukas centers at puro kalusugan. 57% o majority ng pondo ng kagawaran ay mapupunta sa maintenance and other operating expenses. Overall operating effectiveness na nagkakahalaga ng 182.3 billion pesos, habang ang 34% naman dito o 108.9 billion pesos ay sa procurement service, habang ang natitirang 9% o katumbas na 29.4 billion pesos ay sa capital outlay. Ayon kay Herbosa, 260 billion pesos ang may lalaan sa kagawaran mula sa kabuuang budget na 320 billion pesos. Sa panig naman ng PhilHealth, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na hindi maramdaman ang benepisyo ng naturang insurance company. Marami anyang hindi covered sa bill. Gaya na rito ang pag-charge sa professional fee ng doktor na kadalasan hindi kayang sagutin ng mga pasyente. Kanila naman itong sinang-ayunan at tiniyak na pag-aaralan ng naturang issue. Samantala ngayong ibabalik na ang 60 billion pesos sa 2026 budget ng PhilHealth, diin ng mga senador na pag-aralan ng mabuti ng kumpanya kung ano ang dapat na serbisyo para sa mga benepisyaryo. Ito ay upang mapakinabangan ng maayos. Kanila ring iginiit na gamitin lahat ito at huwag mag-iwan ng excess funds. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat sa pagdinig sa Senado, isa sa mga pinuna ay ang FDA. Hinggil sa issue ng medical advisory na inilabas nito na tila hindi natutugunan ng ahensya. Ito ay muling tinutukan ni Princess Castro. Pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang kakulangan ng aksyon ng Food and Drug Administration o FDA patungkol sa mga inilalabas nitong medical advisory. Ayon sa senador, sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation, ay walang raid operation na naisagawa upang tutukan ang mga manufacturer ng gamot na hindi ligtas na ikonsumo. Isa sa mga hinalimbawa ni Tulfo ay ang Glutagen Gummies na isang gummy vitamins na nakapangbiktima na ng iilan, kabilang na ang mga bata. Ilan sa mga batang ito ang aksidenteng nakain ng naturang gamot
gamot dahil sa napagkamalan itong candy. Sa kabila nito, ayon sa obserbasyon at pagsisiyasat ng tanggapan ni Tulfo, mayroon pa ring mga ibinebentang ganitong gamot sa Binondo at ilang online shopping platform. Depensa naman ng FDA, hindi nila masyadong natututukan ito dahil konti lamang ang kanilang manpower at hindi anya kayang matugunan ito ng 890 plantilla position na mayroon sila. Pagdidiin naman ni Tulfo, hindi excuse ang bilang ng posisyon na mayroon sila dahil kung kanilang gugustuhin, magiging posible ang pag-aksyon dito. Ang gagawin lang, sir, lahat ng medical advisor niyo, babanggain na po sa Shopee. Ito ba meron sa Shopee? 3 tao lang po kaya. 1 tao lang kaya eh. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung dahilan mo is 890 lang tao ninyo. Sir naman. Ayon naman kay Senator Pia Cayetano, kailangan ay maging malikhain sa pag-regulate ng mga gamit na ito. Alamin niya dapat ang pinakaproblema at kung maaari ay huwag gawing kaakit-akit para sa bata ang packaging, maging ang kulay nito. But that's the point. Kung delikado sa bata yun, then what is now the limitation we put on it? Baka kailangan plain packaging. O di hindi na pagkakainteresan ng bata yun. 'Di ba? Small print. Ang cute nung pagka-print eh. Parang gusto mong i-squeeze yung gamis na yun. Gusto mo talagang kainin. That is what your team has to look at. Samantala, ni-request naman ni Tulfo na agad na kumilos ang ahensya pagkatapos ng pagdinig na ito. Hinamon din niya itong mag-resign kung sakaling walang gagawin na aksyon ang ahensya patungkol sa naturang issue. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda naman, nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kasama ang mga gabinete ng iba't ibang departamento sa Masbate at Cebu matapos ang nagdaang bagyong Opong at Lindol. Tungayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Magkasabay na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang lugar ng Masbate at Cebu nitong Miyerkules. Ayon kay Dizon, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alamin ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa lugar ng Masbate matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Sa laki at daming pinsala na iniwan ng bagyo, iniutos ng Pangulo sa Quick Response Team ng DPWH ang agarang paglinis at pagsaayos ng mga nasirang kalsada at tulay sa probinsya. Ito ay upang hindi maalintala at mabilis na makarating ang tulong na hatid ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasabay ng utos ni PBBM, ininspeksyon rin ni Dizon kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Cebu, kung saan ay ang lugar na tinamaan ng lindol na may lakas na magnitude 6.9 noong Martes ng gabi na nagdulot ng pagkasira ng mga infrastruktura. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat nandito na. Kasama din namin si Cristina Frasco, tsaka si Congressman Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura. Nagtutulungan kaming lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. Samantala, sa pag-ikot ni Dizon at Gatchalian kasama pa ang ibang mga gabinete sa Cebu, inatasan ni Dizon ang mga building officials at municipal engineers na magsagawa ng agarang assessment sa mga gusali upang matiyak ang structural integrity nito. Bahagi ng naturang direktiba ng kalihim ang pagsusumite ng detalyadong report sa loob lamang ng 15 araw. Bukod sa mga national road na aayusin, kabilang din ang agarang pagkukumpuni ng Bogo City Provincial Hospital upang makabalik na sa maayos na pasilidad ang mga pasyenteng pansamantalang ginagamot sa parking lot. Ayon sa DPWH, ang inisyal na tansya sa pinsalang dala ng lindol ay halos nasa 2 bilyong piso. I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat dito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Pati itong ospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito, no, immediately.
Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Good news naman po para sa mga nais magtrabaho sa Japan. Binuksan ng Embassy of Japan and the Philippines ang Japan Exchange and Teaching o JET program para sa lahat ng mga Pilipino na nais magtrabaho sa Japan. Ang mga posisyon na maaaring applyan ay ang Coordinator for International Relation o CIR, kung saan magdedestino sa local government offices at Assistant Language Teacher o ALT para naman mag-assist sa primary to secondary education maging sa local boards of education sa Japan. Para sa requirements, kinakailangan na ikaw ay Pilipino, mahusay sa English communication skills, physical at mentally fit to work abroad, may bachelor's degree o mas mataas pa, at may Japanese language proficiency o at least JLPTN2 para sa CIR applicants. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang website link na nakita nyo sa inyong screen. Sa iba pang balita, patuloy ang serbisyo ng Department of Social Welfare o DSWD sa pagbibigay ng agarang disaster response sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Bogo City, Cebu. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Patuloy ang pagresponde ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Bogo City, Cebu sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, financial support at psychosocial support. Yan ang pahayag ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla. Ito na po yung ating response. We have a total of 6,800 family food boxes released and 2,000 ready-to-eat foods released na sa area. Nung nag-strike yung earthquake nung gabi, at the break of doon, nandun na yung na-transport na natin yung ating mga ready-to-eat foods. Yan ang pahayag ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla sa agarang aksyon ng ahensya para sa mga kababayan nating Pilipino na apektado ng lindol sa Cebu. Maliban sa mga family food packs at ready-to-eat foods, kasama rin umano ang mga patubig at pagtayo ng mobile command center dahil sa pagkawala ng internet and signal connectivity sa mga apektadong lugar. Samantala ngayong Huwebes naman ay personal na pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Bogo City at nilibot ang mga lugar kung saan pinakanapinsala ng kalamidad. Andito ngayon tayo sa lungsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage. Siniguro ng Pangulo na patuloy ang pag-aantabay at pagmumonitor ng administrasyon katulong ang mga lokal na pamahalaan at ahensya upang maisaayos ang rehabilitasyon ng lugar at masuportahan ang mga apektadong mamamayan. Sa kabilang banda, kinumpirma ni ASEC Quintilla ang mga local government units na nakapaloob sa mga naturang lugar na naapektuhan ng lindol. We have already recorded 53 total affected barangays and affected families is nasa 47,000 na. Northern Cebu, Bugo, San Remigio, Medellin areas ng mga LGUs natin with a total affected person of 170,000 na. And still ongoing yung ating assessment dito sa situation natin as the effect of the 6.9 earthquake. Samantala, pumalo na sa 72 katao ang nasawi at daang-daang tao ang sugatan sa pinakabagong naitala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang DSWD sa Bogo City ng 53 apektadong mga barangay, 47,221 naman para sa kabuuang bilang ng mga pamilyang apektado, habang mahigit 170,000 naman ang mga apektadong individual. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, personal na dinalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian nitong Miyerkules ang Barangay Nursery Masbate matapos ang iniwang pinsala ng Bagyong Opong.
Pinangunahan ng Pangulo ang pagmimigay ng 10,000 cash assistance sa 2,500 pamilya mula sa DSWD Bicol, katumbas ng 25 milyong piso. Dulot ng unos, walang patlang na supply pa rin ng Family Food Packs o FFPs ang hatid ng Kagawaran sa kabila ng paghupa ng nagdaang bagyo. Gayon din sa Romblon na isa sa lubhang naapektuhan. Batay sa datos ng DSWD, higit 400,000 boxes ng FFPs ang naipamahagi sa mga sumusunod na lugar na naka-flash sa inyong screen. Susunod sa News Force. DMW na naghandog ng libreng sakay sa mga OFW na nagmula sa Mactan Airport. WMNC nasabat ang 2.7 million pesos na iligal na sigarilyo sa Basilan. Alex Yala abante na sa quarterfinals ng Suzhou Open. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.